Garapalan na talaga. Tama yun. Yung akap, ang ibig sabihin pala niyan, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang pananaw ng mga mambabatas dyan sa akap. Referring to yung mga mambabatas na sinibigay ng ayuda. Kumakapal ng kumakapal ang kanilang pitaka dahil sa akap. Hindi po pitakan nyo ang kakapal, pitaka nila. No wonder he is able to muster 100, 150, 200 congressmen joining him pagka meron siyang pamimigay ng ayuda kahit walang kinalaman. Yung mga kongresistang yun sa distritong pinupunta niya. Imagine niyo ha, 7 plus 7 plus 7, 21 million per congressman. Let's do the math. 21 million per congressman kada sama. Kung halimbawa, following the lead of Mayor Magalong, kung 21 million, 4 na beses sumama ho yung isang congressman, that will be 84 million. 84 million kada ulo. Yung 84 million na po yan, halimbawa may sumamang 100 na kongresista kasi nagde-press release naman ho yung kongreso eh. Sinasabi nila 100, 150, 200 congressmen were present in the giving of ayuda and so on and so forth. Lagyan nyo na lang po 100 congressmen na sumama. 84 million times 100, that's 8.4 billion pesos. Napakalaking halaga na ibinungumod nila dyan sa akap, ang kakapal ng aming pitaka, na wala pong katapusan at wala pong napatunayan na balor na bumuti ang buhay ng sambayanang Pilipino. Salamat po, kaya po naman tayo nagkakaroon ng ganitong direct na ugnayan sa inyo upang makapaghatid ng mga totoong impormasyon. At pag-usapan natin, I'm trying my best na pasimplihin po yung ating mga usapan para maintindihan ninyo. Importante, itong sa GSIS, kawawa po kayo. At ang presyo po ng tubig, nagtaas din ngayong January. I think ang Manila Water ay nagtaas ng 550 or 590 per cubic meter. Tapos ganun din po ang Maynilad. Ang Maynilad po mas mataas, 7 pesos and 32 centavos. So, andito pa rin yung presang higit magpapataas sa inflation. Ang inflation level po natin noong December ay 2.9%. Mataas po yun. Hindi po ito kayang gamutin ng gobyerno. Bakit? Ulitin ko po sariwain ko lang yung ating mga sinabi doon sa programa ni Binibining Karen Davila. Paano mo labanan ng inflation? Kinakailangan magsimula sa gobyerno. Kinakailangan magkaroon ng belt tightening, yung paghihigpit ng sinturon. Kailangan magkaroon tayo ng austerity program or austerity measures. Kinakailangan magkaroon tayo ng fiscal discipline. We cannot continue having a budget that's so big and yet ang ating revenue ay always deficit. Yung home budgeting, you do not spend more than what you earn. Hindi ka pwedeng gumastos ng higit sa iyong kinikita. Hindi ito yung prospect pa lamang, pledges pa lamang, ginagastos mo na. Yung pledge or pledges, pangako pa lang ho yan. Hindi mo pa nahihipo yung actual na fiat currency o yung pera. Pangako pa lang, pledge pa lang, ginagastos na po ng Marcos administration. Walang fiscal discipline. Kaya palubo ng palubo ng palubo ang inflation at palubo ng palubo at higit pang lalaki ang ating pambansang pagkakautang at malulubog po ang Pilipinas sa utang. Samantalang patuloy yung kanilang akap. Yung akin pong kaibigan, hindi ko rin banggitin at ayaw niya magpabanggit. Ang ibig sabihin daw po, ang appreciation ng mga mambabata sa akap, ang kakapal ng aming pitaka. Tama ho yun. Yung akap, ang ibig sabihin pala niyan, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang pananaw ng mga mambabatas dyan sa akap. Hindi po pitakan nyo. Ang kakapal, pitaka nila. Why? Ito, ulitin ko, yung akap, yung AIX, at yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong, yung 777, 7 million yung AIX, 7 million yung akap, and 7 million for another ayuda, 21 million pesos, sumama ka lang kay Martin Romualdez sa pabimigay niya ng ayuda. No wonder, he is able to muster 100, 150, 200 congressmen joining him pagka meron siyang pamimigay ng ayuda kahit walang kinalaman
yung mga kongresistang yun sa distritong pinupuntahan niya. Imagine niyo 7 plus 7 plus 7, 21 million per congressman. Let's do the math. 21 million per congressman kada sama. Kung halimbawa, following the lead of Mayor Magalong, kung 21 million, 4 na beses sumama ho yung isang congressman, that will be 84 million. 84 million kada ulo. Yung 84 million na po yan, halimbawa may sumamang 100 na kongresista kasi nagde-press release naman ho yung kongreso Sinasabi nila 100, 150, 200 congressmen were present in the giving of ayuda and so on and so forth. Lagyan nyo na lang po 100 congressmen na sumama. 84 million times 100, that's 8.4 billion pesos. Napakalaking halaga na ibinungumod nila dyan sa akap, ang kakapal ng aming pitaka, na wala pong katapusan at wala pong napatunayan na balor na bumuti ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Kaya talagang garapalan. Sabi ni Julian, garapalan na talaga. Tama yun. Kaya nga po, binabalik-balikan natin itong usaping ito ng pagnanakaw. Ang PBIC, 117 billion. Ang BBP at Land Bank, 75 billion pesos combined. Ang PhilHealth, 60 billion. Kinuhaan na ng 60 billion, hindi pa binigyan ng budget ngayong 2025. At bukod dyan, yung ating mga military and other uniform personnel, yung inyo pong pondo sana ngayong 2025 para sa inyong pension, binawasan din ng 80 billion pesos. At ito na nga, yung ating mga nagtatrabaho sa gobyerno outside of the military and uniform personnel, yung ating pong 1.8 million strong government workers na sunog na ho yung 2.3 billion pesos ninyo na buong akala ninyo kinakaltas sa inyo ay nandyan lamang para tubunan yung inyong pension pag kayo po nagretiro na. Nawawala na po yan. Nawawala po yung 2.3 billion dahil linagay ng GSIS yung pera ninyo, investment di umano, sa 3 kumpanyang wala naman palang kita. Yung 3 kumpanyang pinaglagakan ng pera ng GSIS, pera namang gagawa sa gobyerno, 3 taon na pong hindi nagbibigay ng dividendo. Ito po ay maliwanag na pangbubudol sapagkat bakit mo ipapasok yung hard-earned money, yung pinagpawisan ng mga manggagawa sa gobyerno sa isang korporasyon na hindi naman pala kumikita? Para maintindihan ninyo, yung korporasyon kung saan pinasok yung 2.3 billion pesos ninyo, yun ho, maliwanag kumita. Bakit? Dinagyan ng 2.3 billion pesos Pagkahati-hatian na po niyan ng 3 kumpanyang pinasukan ng GSIS. Ang binalik po sa inyo sa GSIS, kapalit ng 2.3 billion pesos ninyo, papel, yung shares of stock. Okay lang sana kung meron pong halaga. Subalit, sinabi na po mismo ng COA na 3 taon bago naglagak ng pera ang GSIS dito sa 3 publicly listed company, wala itong proven profitability. Sa Tagalog, lugi, hindi kumikita. Bagamat hindi kumikita, pinasukan pa rin ng GSIS ng 2.3 billion pesos na pera ninyo. At sinabi rin ng COA na yung sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, wala pong ibinigay na dividendo. Kasi nga, walang kita yung 3 kumpanya. And yet, yung 2.3 billion ninyo, mga kababayan, yung ating mga kapatid na nagtatrabaho sa gobyerno, ubus na po yan, sunod po yan. Kaya ang sabi ng COA sa GSIS, gawan nyo ng paraang maibalik yung 2.3 billion pesos ng mga manggagawa ng gobyerno na sinunog ng GSIS Management and Board. Kay Bel R., greatest robbery in the making part 2, money heist. Tama ka dyan. Nais ko munang batiin bago tayo magpatuloy. I hope he is watching. Ang aking kaibigan, si Verdel. Happy birthday. Tatahi-tahimik ka dyan. Nagdiriwang ka pala ng iyong kaarawan. At pag nagkita tayo, siguro doon ka nalang magpapapansit. Happy birthday, Verdel. At patuloy po natin pag-uusapan itong mga patuloy na pagnanakaw sa gobyerno. Andyan pa po yung unconstitutional 2025 budget.
Pagka inyo pong hinimay yung 2025 budget, sinasabi po nila ito'y nagamot na. Hindi po nagamot dahil higit na malaki pa rin ang budget ng DPWH or Public Works kung iahambing mo sa budget ng Department of Education. Ninanakaw na ang pera ng sambayan ng Pilipino, pati yung budget ng DepEd, binawasan pa ng 12 billion. Sadya pong ayaw nila na suportahan at palakasin ang edukasyon ng kabataang Pilipino. Bakit po? Meron po akong nabasa at napanood din na kagabi. Ito po ay nagva-viral sa social media. Yung ugali o yung pananaw na panatilihin mong mahirap at kulang salat sa kaalaman ang iyong nasasakupan at pinaglilingkuran. Ang tawag po dyan ay predatory government. Gusto po nila habang buhay kayo, tayo, mamamayang Pilipino, dependent sa kanilang ayuda. Yung ayuda na wala hong katapusan, yung unconditional cash transfer, yung tinatawag pong AKAP. Hindi po yun assistance sa mga kapusang kita, hindi po. Kagaya po na nasabi ko kahapon dito sa ating diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, ang AKAP po, ang ibig sabihin daw pala niyan, ay ang kakapal ng aming pitaka. Referring to yung mga mambabatas sa sigibigay ng ayuda. Kumakapal ang kanilang pitaka dahil sa AKAP. At meron pong nagsabi na wala daw pong kickback sa AKAP. Kung walang kickback sa AKAP, bakit tayo ibigay ng mga mambabatas yung listahan nila ng mga AKAP beneficiaries sa mga LGU? Babalik po tayo doon sa aking nabanggit doon sa aking interview kay Binibining Karen Davila. Non-core function ng Kongreso ang magbigay ng ayuda. Ibigay mo yan sa DSWD. Ang trabaho ng mga babatas ay bumalangkas, magsagawa, mag-amyenda o mag-repeal ng mga batas. Hindi magbigay, magbudbud ng ayuda o legalize vote buying.